Alam nyo na yan. I have evidence in my phone, kaya lang, kailangan hindi mapahamak yung nagbigay sa atin. Pero Ilang araw at ito po ang ating panibagong update. Nagulantang ang lahat at nagpanik nga ang Malacanang dahil sa inilabas na dokumento ni Maharlika kung saan makikita itong si Pangulong Marcos na target umano ng isang operation sa isang condo unit, kasama naman ang ilang kilalang celebrity. Ngunit ang celebrity ay tinakpan ni Maharlika dahil na nahimik naman umano ito at hindi naman nasa gobyerno. At ang information na nilabas ni Maharlika ay mabilis na kumalat sa social media at agad naman nag-respond itong FIDIA at nag-debunk nga sa umano'y fake and false documents na inilabas ni Maharlika at sinasabi nilang wala umano sa system ng FIDIA itong sinasabing dokumento which is dated on March 11, 2012. Ngayon ang sabi ng FIDIA ay dapat umano maging mapanuri ang taong bayan sa mga lumalabas ngayon na fake information at sinasabi pang AI generated umano ang inilabas ni Maharlika. Samantala si Maharlika ay nanindigan na ang kanyang nilabas na dokumento ay totoo at legit umano ito, hindi ito AI o hindi ito fake news, fake information. Kayo na po bahala maghusga mga kababayan po natin. Samantala, ginajustify ngayon ni Maharlika ang kanyang inilabas na informasyon at never umano ito nagpalabas ng fake news at ang kanyang sinasabi ay totoo umano. At dito pa sinasabi ni Maharlika na inaasahan na umano natin na talagang magdi-deny ang FIDIA dahil unang-una ang FIDIA ay hawak ni Pangulong Marcos which is under sa Office of the President. Alangan naman umano na ilaglag ng FIDIA ang kanyang boss. Message sa akin na Miss Maharlika, nagsisimula na ang pag-atake sa'yo. Ay ganun talaga. Kailan ba ako hindi inatake ng mga trolls? Ganun talaga. Matira ang matibay. Katotohanan ang manaig. Dahil nga yung mga defender ni Marcos Jr. na sila ang kasabwat sa pagpapahirap sa inyo. Lumalamon sila ng pera ng bayan dahil mismo ang mga taga-presidential communications ay may mapapatunay din ako sa inyong ebidensya na sila ay nakikipag-conspire. Sila ay nakikipagsabuatan sa mga trolls katulad ni Calvo. Okay, alam nyo na yan. I have evidence in my phone, kaya lang, kailangan hindi mapahamak yung nagbigay sa atin. Pero gusto ko lang isabihin sa inyo na huwag niyo tayong sinusubok-subukan. Dahil ang mga pinagnangata natin dito ay may resibo. Okay? So ngayon si Lisa Tanas ay nag-aalarma na sila at ginagamit na nila, pinaalarma nila ang puwersa ng mga dugyots, even ng ibang mga mainstream media, na huwag itong pag-usapan. Okay? Huwag itong pag-usapan ang ating in-expose sa inyo na mga papel di pulburon. Alright? Ano, musta na kayo mga hitan? Mga kababayan, may nagtanong sa akin, Miss Maharlika, bakit mo tinakpan? Bakit ka may tinakpan dito? Palabas mo nga dyan. Okay. Itong artista na kasama ni Kuting, we have to respect that person. Dahil ito naman ay kilala siya sa larangan, dyan sa mga larangan ng show business. Show businessman ba? Show businessman. Sa larangan ng showbiz. Kahit si Kuting, di ba, alam yan, na itong babae itong na-involved dito, nakasama ni Marcos Jr., based dito sa ating sa pre-operation report as information na nakalap natin, ay babaeng artista nga na na-link sa kapatid ni Ahas. Alam nyo na yon. Binibigyan ko na lang kayo ng clue. Open naman, ayoko na siyang i-drag dito kasi ayaw kong maagawan niya ng limelight si Marcos Jr. At hindi po siya, wag na natin siyang boljakin kasi we have to respect that person. Hindi naman siya kumakamkam ng pera ng bayan. At hindi naman po siya nasa gobyerno. So we have to respect that person kasi nga nabdurog na yung, actually naubos ang pera niya dahil inuto siya ng mga demonyong kamag-anak ni Lisa Tanas. Na nagsabi ay kailangan pasinungalingan ng ng PIDEA. Talagang pasisinungalingan niya ng PIDEA.
Why? Dahil mismo si Virgilio Moro Virgilio Lasso ay kasabwat ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. Kaya nga, ang mga expose ko sa inyo, mga palangga, eto, nakita niyo ba ito, mga papeles na ito? Na sa inyo in the past, na mga tinanggal ni Virgilio Lasso ng PDEA chief ang nag-operate o naghuli kay Mark Anthony Sayarot na sinasama ni Lisa at ni Marcos Jr. sa New York. So anong aasahan niyo sa PDEA? Ha? Anong aasahan niyo sa PDEA na sasabihin ni Lasso na yes, tama si Maharlika, nananaginip kayo? Hindi sasabihin ni Lasso. Dapat na pinakawala ng PDEA under the watch of Lasso, si Sayarot na kasama ni Marcos Jr. sa New York, mga kababayan, anong expect nyo? Gagawin ni Lasso, sabihin niya, ang galing-galing ni Maharlika. Wow, tama si Maharlika na si Kuting ay polboronic. Gamitin niyo yung jutak ninyo. Ayan, si Sayarot. Oh, hindi po yan pasisinungalingan ni Lasso. Why? Kasi pinalaya niya ngayon si Sayarot eh. Non-available nga yan eh. Pinalaya nga yan under his watch. Sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. So ito nga mga kababayan po natin, ang isa sa piniplay ngayon at ni Maharlika, itong naging pahayag ni dating Pangulong Digong na umunoy bangag nga itong si Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan po natin, ito rin ang unang dinibangk ng PDEA at sinasabing hindi totoo ang sinasabi ni dating Pangulong Digong. Ngunit in response nung time na yon ay sinabi ni dating Pangulong Digong kung talagang hindi gumagamit o hindi bangag itong si Pangulong Marcos Jr. ay magpunta sila sa Lunita at magpa-drug test on the spot para malaman umano ang katotohanan. Ngunit hindi tumugon itong si Pangulong Marcos at sinabi na lang ang sinasabi umano ni dating Pangulong Digong ay dahil side effect ng fentanyl, itong pain reliever umano na iniinom ni dating Pangulong Digong. Ngayong nilabas na nga ni Maharlika itong dokumento, mga kababayan po natin, ano kaya ang mararamdaman ng ating mga kababayan? Kasi kung titingnan naman po natin sa comment section, hati po ang nagiging komento. May mga naniniwala, syempre, may mga hindi naman naniniwala at sinasabing galing lamang sa rekto, fake itong dokumento ni Maharlika. Ngunit in fact, mga kababayan po natin, na nilabas ito ni Maharlika at ito ay napakatinding allegation. Ang presidente ng Pilipinas, paratangan mo na gumagamit ng pulburon, abay napakatinding allegation ito. Ang nakataya dito hindi lang yung kanyang buhay, kundi buhay, credibility at posibleng future ng kanyang pamilya dahil sa ginagawa ni Maharlika. Masisira itong si Pangulong Marcos Jr. Kaya kung hindi ito totoo, ang tanong po natin, dapat talaga ito imbestigahan ng Senado o ng House of Representatives para lumabas ang katotohanan. At dapat makialam din ng media na ito ay alamin at imbestigahan para ang taong bayan ay maliwanagan kung totoo nga bang gumagamit ng pulburon ang ating presidente o hindi. Kung tatanungin po tayo, mga kababayan, kung naniniwala ba tayo o hindi personally, ang sagot ko, kung ano ang inyong paniniwala, yan din ang aking paniniwala. Ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Okay. Sabi ni Pangulong Duterte yon, 'di ba? So, nakita niya ang PDEA report na sa listahan siya. I think iba pa yon kasi ito ay pre-operation report. Okay, na hindi natuloy kasi nakipag-bribe si Lisa Tanas at si Kuting sa isang mataas na kabinete, kabinete ni Noynoy. Hulaan nyo na lang kung sino. Ngayon mga kababayan, do you think Maharlika will make a fabricated story na ang kapalit ay buhay ko? May gagawa ba niya na bibigyan ka ng isang gumawa ka ng mag-fabricate ka ng istorya para makasira ka? Ito ba ang ginagawa ko ay
may mali siya? Dahil trip ko lang? Wala. Kasi, ang ibig sabihin, na kung may mali siya si Maharlika, ginawa ito dahil may mali siya. Gusto niya nang sirain si Kuting. Hindi ko kailangan sirain si Kuting. Sirang-sira na sila. Di ba? Ibig sabihin, itong taong ito ay malinis, walang kamuwang-muwang, all of a sudden, si Maharlika ay nagsalita. But Kuting is a president. Kaya naging presidente, another accusation na pinirmahan ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, na sinumite dyan sa COMELEC na si Lisa Tanas at si Ivan Oy at Hubert Guevara na binawian na namin ng kaso ng Jotang ng Marcos Jr. na ito na ayaw pag-usapan ng Senado, ng Kongreso. I-challenge na ni Glenn Chong, sumulat na kay Garin, kay Pimentel, kay Barbers na si Lisa ay nakipagsabuatan kay Smart Magic at kanyang mga alipores yung dalawang technical guys niya. Pero hanggang ngayon, walang sumasagot sa Congress na supposedly sinasagot ng Kongreso ang reklamo ng taong bayan kapag nakarating sa kanilang desk. So ayan na nga mga kababayan po natin at idinugtong pa ni Maharlika itong allegation naman ni Attorney Glenn Chong na umano'y nandaya or ginamit umano ni Marcos Jr. ng kanyang asawa ni Lisa Marcos itong Smartmatic para manalo at tumaas pa ang boto ni Pangulong Marcos. Mga kababayan po natin, kayo po kung tatanungin ano po ang inyong komento at opinion patungkol sa mga accusation na ito. Gusto nyo ba malaman ang katotohanan? Na naisin nyo ba na magkaroon ng investigation sa Senado o sa House of Representatives patungkol sa mga negatibong issues, allegation na binabato sa ating Pangulo? At ano naman ang kahihinatnan nitong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea na tila ba lumalabas na gusto ng ating Pangulo na lumaban sa China at hindi sa diplomasya kundi sa isang gera. Dahil umaasa ito na nasa likod ng Pilipinas itong mga kaalyadong puti na handa umanong makikipaglaban para sa Pilipinas. Pabor po ba kayo sa mga isyung ito? Mga kababayan po natin, comment nyo na po para sa ating opinion at sa open.